Sa isang tahimik na baryo kung saan ang mga bahay ay magkalayo at ang hangin ay palaging malamig tuwing umaga, nakatira ang isang matandang nagngangalang Jimmy. Ang buhay niya ay payapa pero nakakabingi ang kalungkutan. Matagal nang wala sa tabi niya ang kanyang nag-iisang anak na si Ariel. May pamilya na ito, may trabaho at may sariling mundong malayo sa kanya. Si Jimmy, naiwan sa kanilang lumang bahay. Walang kasama, walang kausap. Ang tanging naririnig niya ay ang tiktak ng lumang orasan at ang mga alaala na bumabalik sa bawat pagpatak nito. Ang mga larawan sa dingding ang tanging saksi sa kanyang pangungulila. Isang araw, habang naglalakad si Jimmy sa gilid ng kalsada para bumili ng kaunting gulay, may narinig siyang mahina, halos nagmamakaawang iyak. Isang munting tuta. Marumi, payat, at nanginginig sa gutom at takot. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi dahil sa awa, kundi dahil may naramdaman siyang kakaiba. "Hoy, kawawa ka naman," sabi niya. Dahan-dahan niyang kinarga ang nanginginig na tuta, at sa init ng kanyang mga braso, tila kumalma ito. "Bogi, iyan ang ipapangalan ko sa'yo," bulong ni Jimmy, habang yakap-yakap ang maliit na nilalang. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jimmy. Doon, sa gilid ng kalsada, hindi lang isang tuta ang nasagip, kundi pati na rin ang isang pusong nalulunod sa kalungkutan. Mabilis na lumipas ang mga taon. Si Bogi, mula sa payat at sugatang tuta, ay naging isang malusog at makisig na aso. Makintab ang kanyang balahibo, matatag ang tindig, at higit sa lahat, ang kanyang katapatan kay Jimmy ay hindi matatawaran. Sila ang naging anino ng isa't isa. Araw-araw, magkasama sila. Sa paglalakad sa umaga, sa pag-aalmusal sa ilalim ng puno, sa pagtatanim sa bakuran, at sa pagpapahinga sa labas habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Si Bogi ang nagbigay ingay sa tahimik na tahanan ni Jimmy. Ang kanyang mga tahol ang pumalit sa katahimikan. Si Bogi ang naging pamilya niyang hindi kailanman umalis. Ngunit may mga laban na hindi kayang ipanalo kahit gaano pa katatag ang kalooban. Dumating ang panahong hindi kayang pigilan ng kahit sinong nilalang. Unti-unti humihina si Jimmy. Nawawalan ng sigla, madaling hingalin at laging pagod. Isang umaga, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Walang malay. Agad na tumahol si Bogi. Hindi ito ordinaryong tahol. Malakas, paulit-ulit, puno ng desperasyon. Isang tahol na tila sumisigaw ng tulong. Ang kanyang mga alulong ay umaling-awngaw sa buong baryo hanggang sa marinig ito ng kanilang kapitbahay. Nang makita nila ang kalagayan ni Jimmy, agad siyang isinugod sa ospital. Dumating si Ariel, ang kanyang anak. Nagmamadali, humihingal at puno ng pagsisisi. At doon niya nalaman ang katotohanan. May malubhang sakit si Jimmy. Anumang oras, maaari na siyang mawala. Sa bahay, si Bogi ay hindi kumakain, hindi umiinom. Tahimik lang siyang nakatingin sa pinto, tila bawat segundo ay hinihintay ang pagdating ng kanyang amo. Nang umuwi si Ariel mula sa ospital, sinalubong siya ng malakas na tahol ni Bogi. Isang tahol na puno ng tanong. "Nasaan si Jimmy? Kamusta siya? Bakit hindi pa siya umuuwi?" Lumuhod si Ariel at hinawakan ang ulo ni Bogi. Sa mga mata ng aso, nakita niya ang parehong sakit at pag-aalala na nararamdaman niya. "Bukas," bulong niya, "isasama kita. Kakailanganin ka niya." Kinabukasan, dinala nila si Bogi sa ospital. Pagbukas pa lang ng pinto ng kwarto, tila may magnet na humila sa aso. Tumalon ito, dumiretso sa kama ni Jimmy. Dinilaan ang kanyang mga kamay, ang mukha, ang pisngi. At si Jimmy, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay umiyak habang humahalakhak sa tuwa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tapat na kaibigan. Ang eksenang iyon ay nagpaiyak sa mga nurse at doktor na nakasaksi. Isang pagmamahal na walang salita pero ramdam na ramdam. Magdamag, hindi umalis si Bogi sa tabi ng kama. Nakapatong ang kanyang ulo sa gilid, binabantayan ang bawat paghinga ni Jimmy. At kinabukasan, sa pagitan ng pag-iyak ni Bogi at sa paghawak ni Jimmy sa kanyang balahibo,
Pumanaw si Jimmy. Payapa dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Katabi niya ang kanyang asong hindi marunong umiwan. Sa lamay, ang kalungkutan ay bumalot sa lahat. Ngunit walang hihigit sa pighati na nararamdaman ni Bogie. Hindi siya umalis sa tabi ng kabaong. Hindi kumakain, hindi umiinom. Hinihiga niya ang kanyang ulo sa gilid nito, na para bang binabantayan pa rin ang amo na hindi na kailanman gigising. Sa umaga, tahol siya ng tahol, tila tinatawag ang pangalan ni Jimmy. At sa gabi, ang maririnig mo na lang ay ang kanyang mahinang pag-iyak sa gitna ng katahimikan. Nang ilibing si Jimmy, sumama si Bogie. Pinanood niya ang dahan-dahang pagbaba ng kabaong sa lupa hanggang sa matabunan ito ng tuluyan. Pagka-uwi nila ni Ariel, tahimik lang si Bogie. Hindi kumain, hindi gumalaw. Nakatingin lang siya sa malayo, sa direksyon kung saan huling dumaan ang kanyang amo. Kinabukasan, paggising ni Ariel, wala na si Bogie sa bahay. Hinanap niya ito sa paligid, nagtanong sa mga kapitbahay, ngunit walang nakakita. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang kapitbahay. Ariel, pumunta ka dito sa libingan ng tatay mo, may nakita kaming aso dito. Dali-daling tumakbo si Ariel. At pagdating niya, napahinto siya. Nanigas ang kanyang katawan sa kanyang nakita. Doon, sa mismong ibabaw ng lupa kung saan nakahimlay ang kanyang ama, nakahiga si Bogie, tahimik, payapa, at wala ng buhay. Pinili niyang sumunod sa kanyang amo hanggang sa kabilang buhay. Umiyak si Ariel, umiyak ang buong baryo, at marahil, pati ikaw na nanonood ay nakakaramdam ng kirot dahil nasaksihan natin ang isang pag-ibig na hindi madalas nakikita, isang pag-ibig na dalisay, isang pag-ibig na hindi nang iiwan. Sinasabi nila, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa salita, sa regalo o sa pangako. Sinusukat ito sa pananatili, sa pagpiling manatili sa tabi ng isang tao, sa hirap man o ginhawa hanggang sa dulo. Ang isang aso, si Bogie, ay nanatili hanggang sa kanyang huling hininga. Sana, ganon din tayo sa mga taong mahalaga sa atin. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, may tao ba sa buhay mo na malayo o matagal mo nang hindi kinukumusta? Hihintayin mo pa bang maging huli ang lahat bago mo siya balikan o tawagan? I-comment mo sa ibaba, sino ang taong gusto mong kamustahin ngayon? Baka ito na ang sign na kailangan mo para iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Maraming salamat sa panonood.